Excited na makita ka mamayang gabi. Simple lang ang tanong, oo o hindi. Anong yung makita ka na yan? Ang aking kapitan ng seguridad, paano naging si Jigu? Busy sa trabaho. Usap tayo mamayang gabi. Ang timeline ng pag-develop ng property ay kailangang mapabilis. Kailangan ko na ang lahat ng departamento ay magpatuloy ng sabay-sabay hanggat maaari. Walang anumang pagkaantala. Hindi ba ito ang fitness area sa opisina ni Jigu? Paano ko ito hindi napansin kanina? Ang katawan na yan, kaya niyang mapahanga kahit sino. Ngayon hinihiling ko isang konkretong plano mula sa iyo ngayon. Ang kagandahan ay nakakaabala. Ang kagandahan ay nakakaabala. Jin Miaoshue, gising ka. Siya si Jigu, isang malaking tao na may hawak ng iyong kapalaran sa kanyang mga kamay na kayang tanggalin ka anumang oras. Sandali! Naku, talagang madalas ko siyang pinagsalitaan ng masama. Ang walang pusong among yan ay pinipilit tayong magtrabaho ng labis sa oras ulit. Seryoso, bakit hindi siya tamaan ng kidlat? Kung wala ka sa pulong sa loob ng 10 minuto, mag-empake ka at umalis. Ang daya ng amo, ng aapi ng empleyado. Sumpain siyang walang pag-ibig magpakailanman. Kung malaman niya na ang among araw-araw kong inirereklamo ay siya pala ako ay tapos na. Hindi. Para sa trabaho ko, talagang hindi ko siya pwedeng malaman. Tayo ay dapat umiwas sa pagkikita. Sa susunod na quarter, isumite ang mga plano sa pag-develop sa paligid ng property para sa pagsusuri. Malamang dapat nating iwasan ang pagkikita. Bakit? Mr. Gu, para sa planong ito, may feedback ka ba? Tapusin na natin ang pulong dito. Miss Jin. Samahan mo ako sa site. Mahal, anong problema? Pinagtrabaho ka na naman ng lampas sa oras ng nakakainis mong amo? Hindi. Bakit umiiwas ka sa akin? Ako ba ang problema? Jiao, kasama ko si Mr. Gu para tingnan ang site. Babalik kami ng hapon. Tigilan mo na ako sa mga ganyang pics. Bakit? Mahal, hindi ba sinabi mong gusto mo sila, humihingi ka pa ng pics? Walang paliwanag. Sa madaling salita, wala ng pics. Kailangan magtrabaho, log out na. Miss Jin, hinire kita para mag-chat sa trabaho. Mr. Gu, nag-uusap kami tungkol sa trabaho. Mr. Gu, tingnan mo. Nasa site na tayo. Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi ako bingi. Natakot ako. Buti na lang hindi ako nahuli. Mukha siyang seryoso. Pero online sobra siyang ang laki ng kaibahan. Mr. Gu, nandito ka na.
Dahil nandito ka, ang mga supplier ay sobrang kooperatiba, mas mabilis ang progreso kaysa inaasahan. Mr. Gu, dadaling kita sa Area A. Sige, sige. Ingat! Mr. Gu, tumatawag si Manager Wen. Sasagutin ko ang tawag. Sige, alam ko. Pagkatapos, ire-report ko ito kay Mr. Gu mamaya. Sige. Bini-bini, taga saang kumpanya ka? Nandito ka rin ba para pag-usapan ng kooperasyon? Ano ang gusto mo? Ang ganda mo talaga, bakit mo ginagawa itong walang pasasalamat na trabaho? Sumama ka sa akin, tiyak na mas maganda ito kaysa sa trabaho mo ngayon. Magkano ang kikitain mo sa pagbebenta? Sumunod ka kay Chiang at gaganda ang buhay mo. Hoy, saan ka pupunta, Bini-bini? Bini-bini, huwag kang umalis! Itong tagapamahala ng site, si Wang Jiwan, ang tatay ko. Kung papasayahin mo ako ngayon, mamaya magagandang salita ang sasabihin ko para sa'yo. Nag-aalala na walang kooperasyon? Lumabas ka! Kung magpapatuloy ka, tatawag ako ng pulis. Mainit ang ulo ng babaeng ito. Tama. Gusto ko yan. Talagang aalagaan kita. Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Tigilan mo yan. Ginoo, Pambihira ka, sinaktan mo ako sa teritoryo ko. Alam mo ba kung sino ako? Gusto mo bang mamatay? Kunin sila. Papatayin kita. Mag-ingat ka! Pambihira ka? Ako... Ang sakit! Tigilan mo na iyan, Ginoong Gu, maawa ka. Ginoong Gu. Tatay, dumating ka sa tamang oras. Sinaktan niya ako. Sisiguraduhin kong hindi niya makita ang pagsikat ng araw bukas. Ako, gagawin kong hindi mo makita ang pagsikat ng araw bukas. Alam mo ba kung sino ito? Ito si Ginoong Gu mula sa Yichen Group. Ginonggu? Ikaw si Gu Xiuming. Walang kwenta ang anak ko. Pinalaki ko siyang layaw, mangyaring maging mahabagin at patawarin mo siya. Sa hinaharap. Ayaw ko nang makita kayong dalawa sa CTA. Naiintindihan? Seguridad? Ginoong Gu, patawarin mo ako. Ginoong Gu, patawarin mo kami. Ayos ka lang? Ayos ka lang? Siya talagang natatakot siya. Teka. Gu Xiuming, kahit na si Miss Jin ay mahusay, hindi siya ang aking nobya. Paano mo magpakita ng lambing sa ibang babae? Miss Jin, may nobya ako. Kaya, huwag kang magkamali ng pagkakaintindi ngayon. Ako ang amo mo. Tungkulin kong tiyakin ang iyong kaligtasan sa trabaho. Ang nobyang binanggit niya. Baka ako yun. Bilang isang lalaking may nobya, hindi angkop na maging masyadong malapit sa aking sekretarya. Sana maintindihan mo. Kung hindi, dapat ko na lang sabihin sa kanya ang tungkol sa aking pagkakakilanlan. Mr. Gu. Sa totoo lang ako, Miss Jen. Napakahusay mo. Hinahangaan ko iyon, ngunit tandaan mo rin, bawal sa kumpanya ang mga relasyon sa opisina. Huwag kang mag-isip ng mga bagay na imposible. Kung hindi, kahit gaano kakahusay, masisibak ka sa trabaho. buti na lang hindi ko nasabi. O baka nawalan na ako ng trabaho. Hoy, Hoy, mahal. Ang kakaiba ng kilos mo ngayon.
May nagawa ba akong mali na ikinagalit mo? Oo, pinasama mo loob ko. Sabihin mo sa akin at magbabago ako, okay? Isipin mo na lang mag-isa. Kahit hindi ako sigurado kung ano ang mali ko. Pero kailangan ko munang aliwin siya. Miss Jin. Sumama ka sa akin sa mall? Sige. Kamusta? Ito at ito. Hindi itong tatlo, balutin lahat ng iba. Sige, Mapagsamantalang kapitalista, masakit ang mga kamay ko. Ikaw, tumayo ka dyan. Ano? Tumayo ka doon. Sige. Ako ay sekretarya. Hindi mo katulong. Buksan mo ang mga kamay mo. Mahal. Ito ang mga regalo kong pambawi. Gusto mo ba? Bakit hindi ka pa nag-reply? Abala ka ba sa trabaho? ginunggu ang iyong card. Ang pamilyar na amoy. Ang pulseras na ginawa mo ay mabango. Ang pabango na ito ba ang binanggit mo na ikaw mismo ang gumawa? Ano pa ang hinihintay mo? Ipack mo na ang mga gamit at sumama ka sa akin. Kung hindi dahil sa mataas mong sweldo, sana inihagis ko na sa mukha mo. Bakit ang yabang mo? Ginunggu, hintayin mo ako! Miss Jin, ang bagal mo naman. Mr. Gu, bakit ang dami mong binili? Hindi na ako makalakad. Mas magandang maghintay ka sa kotse. Pagkatapos ng lahat, siya ang amo na nagdedesisyon para sa akin. Hindi ko kayang masaktan siya. Si Miss Jin ay sobrang moody kamakailan. Nakipag-away ba siya sa nobyo niya? Medyo kahina-hinala siya. Pero sa mga kritikal na panahon, siya ay maaasahan. Miss Jin, tinitigan mo ako sa loob ng 1.5 minuto. Hindi kita tinitigan. Iniisip ko lang ang proyekto. Nawalan ako ng konsentrasyon sandali. Hindi ba ito ang aking kapitbahayan? Paano tayo nakarating dito? Mahal, nasa labas ako ng bahay mo. Pwede ka bang bumaba saglit? Bakit ka nakatayo dyan? Kunin mo ang mga gamit. Sige. Tama ang numero ng kwarto. Wala ba siya sa bahay?
Oh, wala sa bahay. Nasa likod mo. Nagulat ka? Mahal. Mahal, nandyan ka ba? Kalimutan mo na. Iwan mo na lang ang mga gamit sa pinto. Tara na. Hindi, Ibig kong sabihin, ang mga ito ay napakahalaga. Hindi ligtas na iwanan ang mga ito sa pinto. Gu, tutulungan kitang ilagay ang mga ito sa kotse. Sige. Jean? Lalabas ng gabi na? Leo, Ikaw. Kilala niyo ang isa't isa? Syempre kilala ko. Siya ang aking nangungupahan. Siya, nakatira. Sa susunod na gusali. oo. Gu, gabi na. Umuwi muna tayo. Huwag kang magmadali. Ikaw ang may-ari ng bahay dito, tama? Oo. Kilala mo ba ang residente ng 1806? Well, hindi. Pasensya na sa abala. Tara na. Oo. Uy, Jean. Mukhang mabait itong binata. Bakit ka nagsinungaling sa kanya? Siya pala ang amo ko. Siya ay karaniwang gustong mang-asar sa mga babaeng kasamahan. Kita mo naman, pumunta pa siya sa pintuan ko. Dapat mong itago ito para sa akin. Naintindihan ko, huwag kang mag-alala. Tiyak na itatago ko ito para sa iyo. Jean. Sige, mauuna na ako. Darating. Paalam. Hindi tama yan. Pumunta siya para mang-asar. At sa pintuan ni Jean. Bakit si Jean nagkunwaring hindi siya kilala? Paalam, Gu. Mahal. Hinahanap kita sa pintuan mo pero wala ka sa bahay. Nasaan ka? Bakit mo ako ini-ignore? Bawal ang relasyon sa opisina sa kumpanya. Huwag kang mag-isip ng mga bagay na hindi dapat mangyari. Hindi. Hindi ako pwedeng palaging ganito. Kung kailangan kong pumili sa pagitan ng trabaho at isang lalaki, mas gugustuhin kong piliin ang trabaho. Pagkatapos ng lahat, ang makahanap ng trabaho tulad ng yitian na may magandang benepisyo ay napakahirap. Tayo na. Makipaghiwalay. Mahal, okay ka lang? Huwag kang mag-alala, tatawag ako ng pulis ngayon din. Hindi na check ang mga mensahe habang nasa labas, okay lang? Mukha kang malayo ngayon, masakit. Huwag kang magalit sa akin, okay? Hindi kita kayang mawala. Babe, bakit wala kang response ulit? Kumusta? Ikaw ba ang girlfriend ni Gu Shuming? Lasing siya sa Baijian Club, kunin mo siya yun. Ano? Mr. Gu, Mr. Go. kaya mo bang tumayo mag-isa?
Sa wakas pumayag ka na makita ako. Huwag mo akong iwan. Mr. Gu, Mr. Gu, Hu Shuming. Buisit. Sa ganitong kalagayan, paano ko kayang iwan? Kalimutan mo na. Itago na lang natin hanggat kaya ko. Mr. Lee. Gising. Maanghang na sabaw. Sabaw para sa hangover. Pumili ka. Maanghang na sabaw na may bola-bola. Masarap ba? hindi tama. Uy, nung sunduin mo ako kagabi, may kasama ba akong iba? Ginoong Lee. Pakiusap, huwag mong sasabihin kay Ginoong Gu na pumunta ako dito. Alam mo rin na ayaw niya ng mga babaeng lumalapit sa kanya ng walang pahintulot. Bakit? Nagkita lang talaga kami ng hindi sinasadya. Wala namang nangyari sa amin. At may kasintahan ako. Bahala ka na. Hindi, nung sunduin kita, lasing ka mag-isa nakahiga doon. Panaginip ko lang ba? Talagang hindi iinom? Nasusuka ako. Bola-bola. May tao ba dyan? May tao ba dyan? May tao ba dyan? Kumusta? Mukhang sira ang lock ng pinto. Pwede mo ba akong tulungang buksan ito? Pakisamahan mo akong makipagkompetensya para kay Mr. Gu. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pakakawalan. May tao ba dyan?
Sino yan, May tao ba dyan? Miss Jin? Mr. Gu! Mr. Gu, iligtas mo ako! Miss Jin, tumabi ka. Sige. Apurahan ang sitwasyon. Hindi ako sisihin ng aking mahal. Jigu! Salamat sa tulong mo ngayong araw. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Mas mabuting magpa-ospital ka ng ilang araw. Huwag kang mag-alala sa gastos. Saklaw na ang mga bayarin sa ospital. Hindi ako may sakit. Regla ko lang. Ano? Regla ko. Ayos lang ako. Iinom ako ng pampahina ng sakit mamaya. Ito ang iniwan mo sa opisina. Oh, salamat. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa nangyari kagabi, sisiyasatin ko ito ng mabuti. Sige. Sumakay ka sa kotse, ihahatid kita sa bahay. Hindi na kailangan. Pwede naman akong sumakay ng taxi. Heto na. Paalam, Jigu. Malinaw na gusto ko. Bakit ako nagmamalasakit kay Jin Miaoshue? Hindi ako bumibili ng insurance. Akala ko talaga si Xiao Miao siya. Ang linya na iyong tinatawagan ay abala. Pakisubukan muli mamaya. Pagod na pagod ako. Songkay, pagod na pagod talaga ako ngayon. Sweetie, naalala ko malapit ka na magkaroon ng regla at umorder ako ng brown sugar ginger tea para sa'yo. Nagulat? Hindi inaasahan? Paa ng manok, pakpak ng manok, chips at maanghang na piraso. Bakit nandito ka na naman? 2 linggo na simula nung huli tayong nagkita. Pumunta ako para samahan ka. Bilisan mo. Maanghang na piraso. Nasaan ang inumin? Ayos lang, bibili ako. Kumain ka muna.
Bakit itong lalaki ay nasa bahay ni Xiao Miao sa hating gabi? Sino ka? Hindi ka ba kumatok sa pinto? Sino ang hinahanap mo? Sino ang hinahanap mo? Pusa ito ni Xiao Miao. Siya ba si Xiao Miao? Hindi ko inaasahan na sa pribado ay may ibang lalaki siya. Mali ang pinuntahan ko. Ang kakaiba. Sa akala ko ay pinamumunuan ko ang mundo ng negosyo, ako pala ay niloko ng isang babae. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Bakit? Kamakailan ang aking pag-uugali sa kanya ay talagang sobra na. At gusto ko nang makipaghiwalay noon. Ginonggo. Bakit ka nandito? Nagkataon lang na may regla rin siya. May extra akong nabili kaya ibibigay ko sa'yo. Ito ay... Kung natatakot ka na baka magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng boyfriend mo, pwede mo itong itapon. Okay lang. Wala na, hiwalay na kami. Pasensya na. Ang una kong pag-ibig ay nagwakas ng ganoon na lang. Jin Miao Xue. Lumalakas ang loob mo pinangahasan mong lumiban sa trabaho? Nalaka ko sa banyo kahapon. Umaasa ka lang sa pabor ni pangkalahatang tagapamahalago at walang pakundangan. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Umalis ka, huwag kang makialam sa trabaho ko. Tanggal ka na. Pumunta ka sa HR para pirmahan ang mga papeles. Pagkatapos lumabas ka. Bakit mo ako sinisante? Naalala ko na, dahil lang sa tiyuhin mo ang head ng HR, nagiging unreasonable ka? Hindi ako mag-abala makipagtalo. Security, palabasin siya at ilabas siya. Bitawan mo ako, sobra ka na, bitawan mo ako. Del, Pangkalahatang tagapamahalago, nandito ka pala. Si Miss Jin ay lumiban sa trabaho kahapon ng buong hapon. Nagdadahilan, sinasabing nalock siya sa banyo. kagabi ako ang nagligtas kay Miss Jin. Nagpapasikat siya para sa'yo. Ayon sa surveillance, ang pagkalak ni Miss Jin sa banyo ay hindi aksidente kundi sinadya. Kaya ikaw pala. Ikaw, yeah? Ako si? Secretary Jin, dahil ikaw ang biktima, ikaw ang magdedesisyon kung ano ang gagawin sa kanya. Pwedeng tanggalin siya. Mr. Gu. Ang aming pamilya, tumulong sa inyong pamilya. Nangako kang aalagaan mo ako. Tuwing nagkakamali ka, ginagamit mo ito bilang dahilan. Nawawala na sa kamay. Huwag mo siyang pahirapan. Kalimutan na. Basta't hindi mo na uulitin,
Hindi ko na uulitin. Simula ngayon, si Fu Yunmeng ay ibinaba bilang Assistant Secretary, kukuhanin ang quarterly bonus, at sumulat kay Secretary Jin ng 2,000 salitang liham ng paghingi ng tawad. Opo. Mr. Gu, salamat po kahapon. Ang pasasalamat mo ay salita lang. Kumuha ka ng candy. Mukhang mahilig si Secretary Jin sa peach. At ito ay katulad ng dati kong kasintahan. Kailangan kong makita ang developer ngayong hapon. Aayusin ko ang mga dokumento. Ginong Gu. Lumuhod. Alam ng anak ko na nagkamali siya. Bigyan mo kami ng paraan para sa ama at anak. Ano ang ginagawa mo, mga gwardya? Alisin sila. Hindi. Huwag kang matakot. Itinatala kita dahil sa paglustay ng mga pondong inilaan sa iyo at paggamit ng mga basura para dayain ako. Ang sarili mong pagkakamali ay walang kinalaman sa anak mo. Kung makita ko sila sa itian muli, masisante kayong lahat. Oh, Ginoong Gu, makinig ka sa akin, Ginoong Gu. Ginoong Gu, makinig ka sa akin, Ginoong Gu. Napakababa natin. Hindi pa rin tayo hinahayaan ni Gu. Tatay, ako. Huwag mo akong tawaging tatay. Kung hindi dahil sa'yo magiging ganito ba ako? Simula ngayon, itinatakwil na kita. Wang Chang, gusto mo bang maghiganti? Pwede nang magpatuloy ayon sa kontrata. Oo nga pala, Mr. Gu, may isa akong bagay na gusto kong kumpirmahin sa'yo. Tungkol sa nalalapit na bangkete, sasamahan ka pa ba ni Secretary Fu? Mr. Gu, handa na ang proposal para sa Hengjin Project. Ikaw. Lumipat kay Miss Jin. Napakagaling ni Miss Jin at kasalukuyang walang asawa. Walang magiging problema. Palagi akong sumasama kay Mr. Gu sa mga event dati. Bakit si Miss Jin ngayon? Desisyon ni Mr. Gu. Kung ako ang narito, hindi ka makakadalo ng maayos sa bangketeng iyon. Ang ganda mo na ngayon. Guzong, ang kati ng damit na ito. Miss Jin, ngayon ay kumakatawang ka sa yitian, maging mas marangal at huwag kang kumilos na parang unggoy, okay? May allergy ka sa pollen? Nakita kong puno ka ng pantal, paano ka makakadalo sa bangkete?
Sa pulong noong araw na yon, may nakakita ng malinaw. Ang nobya ni Guzong ay tinatawag na tita sa cafeteria. Ang profile picture ay dilaw. Ano ito? Ang background ng larawang iyon. Sinasabi ko sa iyo sa huling pagkakataon, may nobyo talaga ako. Mukhang pareho ito sa opisina ni Guzong. Maaaring ang kanyang online crush ay si Guzong. May pako ba sa upuan na ito? Binibining Jin? Ginunggo, sobrang katiko. Bakit may lagnat ako? Pumunta sa ospital. Tigil mo yang Kati, ayos lang. Nasugatan na. Mahal. Binibining Jin. Magmaneho ng mas maayos. Binibining Jin. Gaya ng inaasahan, ang kapitan ng seguridad ay si Ginonggu. Naghiwalay na kami. Kung aaminin kong ako ang katulong sa kantina, tiyak na mababawi ko si Ginonggu. Alergiya sa pollen. Buti na lang at nakarating kami sa oras. Magiging maayos ka na pagkatapos ng IV. Mr. Gu? Pasensya na. Hindi ko alam kung saan ako nagka-pollen na nagdulot ng alerhiya. At naantala ang iyong schedule. Naalala mo ba kung ano ang tawag mo sa akin kanina? Mahal. Oh. Pasensya na. Baka ako ay medyo nalito. At napagkamalan kang kasintahan ko. Hindi. Ex-boyfriend. Pasensya na. Tigilan mo na ang pagkakamot. Ipakita ko sa iyo ang mataba kong alaga. Lalong tumataba ito. Sa kamay ng ex-girlfriend ko may nunal na katulad ng sa iyo. Miss Jin, ikaw ba siya? Ako. Umamin ka para sa konsiderasyon. Kung hindi, sasabihin ko sa kanya. Mr. Gu, sa totoo lang. Gusto ko pa ring makita ka sa huling pagkakataon at tapusin ito ng maayos. Hindi siya yon. Pasensya na. Mali ako. Magpahinga ka. Humingi ng tawad. Kalimutan mo na. Sabihin mo sa kanya bukas sa trabaho. Mesa 6. Xiaomiao. Ginonggu, ikaw ang kapitan ng seguridad? Yun, Meng. Nung huling punta ako sa bahay mo, may nakita akong lalaki at babae na naglalambingan. Akala ko ikaw iyon. Pasensya na. Kaya lahat iyon ay hindi pagkakaintindihan. Kaya pwede ba tayong huwag maghiwalay?
Ang account ng tita sa canteen ay hindi sinasadyang na-hack. Pagkatapos mong burahin ang account na iyon, gamitin na lang natin ang original na WeChat. Sige. Mr. Gu. Ako ang taga-cafeteria. Imposible! Mr. Gu. Sa totoo lang, Nandito si Mr. Gu. Mr. Gu. Si Secretary Fu at si Mr. Gu, bakit sila masyadong magkalapit? Baka may relasyon sila. Tama. Kasama ko si Mr. Gu. At totoong magkasama kami. Kaya sinabi niya na dapat kaming maghiwalay dahil nahulog siya kay Fu Yunmeng. Sa trabaho, lahat ay dapat sumunod pa rin sa mga patakaran. Sige, pasok na tayo. Nilinis niya ang kanyang moments. Oh. Tinanggal niya ako. Mal. Nasa kumpanya na tayo ngayon. Mag-ingat ka. Nung online tayo at nag-uusap, hindi ka ganito konserbatibo. Isang halik lang. Sinabi ko na dati, na sa kumpanya mahigpit na bawal ang mga relasyon sa opisina. Sa tingin ko, hindi ito maganda ngayon. Tungkol sa ating relasyon, gusto mong pag-isipan ko ito at bibigyan kita ng sagot. Magtrabaho ka muna. Oo. Bakit? Ang pakiramdam na binibigay nila siya at Xiao Miao sa akin ay ibang-iba. At sa totoo lang, si Miss Jin ay mas kamukha ni Xiao Miao kaysa sa kanya. Pangkalahatang tagapamahalago. Ito ang mga dokumentong kailangan mong suriin ngayon. May iba pa ba? Ano ang mali, Miss Jin? Wala. Nalang na ang dati kong nobyo ay nakapagpatuloy ng maayos. At nagsimulang makipag-date sa ibang babae. Talagang sobra na yon. Masyado akong bata. Tao ba? O aso? Hindi ko nakita ng malinaw. Ay 8 million na Ferragamo pulseras na diamant. Mula kay Mr. Gu. Sabi niya, basta gusto ko kahit magkano sulit. Jin Miaoxue, ikaw ang kausap ko. Binabati kita. Kayo na gustong umangat sa lipunan, pinapayuhan ko kayong sumuko agad. Kung hindi, ipapaalam ko sa kanya kung ano ang pagsisisi. Gusto ni Mr. Gu na dalhin mo ang kontrata sa Hengjin Hotel para hanapin si President Zhang. Kailan ito inayos? Noong nasa opisina kami ni Mr. Gu nagkakalapit. Naiintindihan. Ikaw. Si President Zhang ay nasa Hengjin Hotel ngayon nakikipagkita sa kanyang kabit. Ang asawa ni President Zhang ay sikat sa pagiging walang awa. Jin Miaoxue, sisiguraduhin kong magdurusa ka. At mapaparusahan ng mabigat. Ang pulong mamaya ayusin na si Miss Jin ay sumama sa akin. Miss Jin, hindi mo ba inayos na siya ay makipagkita kay President Zhang? Kailan ko iyon inayos? Si Fu Yunmeng. Ang iyong nobya ang naghatid.
Si President Jiang ay sikat sa pagiging mambabae, paano mo maipapadala ang isang babaeng empleyado? At tandaan mo sa kumpanya si Fu Yunmeng ay empleyado lamang, wala siyang kwalifikasyon at walang autoridad na maghatid ng mensahe para sa akin. Mr. Zhang, napag-usapan na namin ang karamihan ng mga detalye. Tungkol naman sa kontrata, Huwag magmadali. Mr. Zhang, ikaw. Ay hindi nagmamadali. Zhang Kai? Asawa, hindi ko kasalanan. Siya iyon, inakit niya ako. Tumayo ka na. Buti na lang may nagsabi sa akin na naglakas loob kang akitin ang asawa ko. Tigil. Diego. Sinaktan mo ako? Paano? Ikaw magandang lalaki, gusto mong ipagtanggol ang babaeng ito. Ako, Manahimik ka. Jigu. Ang bagay na ito ay hindi ko kasalanan. Ang sekretarya mo ang umakit sa akin. Tingnan mo ang gulo na ito. nagsisinungaling ka. Ikaw ang nangaasar sa akin. At ang asawa mo ay nagsimulang manakit ng walang dahilan. ikaw na walang hiya, paano ka nakakasagot? Sibakin siya ngayon o kaya kalimutan ang kooperasyon. Ikaw. Natanga, hindi mo ba alam ang lugar mo? Jigu, ang mga kabataan ngayon ay gustong umangat ng masyadong mabilis. Naiintindihan ko. Hindi importante, hindi kasalanan niya. Jigu, ang kooperasyong proyekto sa pagitan ng Jiangxi at Yitian ang bilyon-bilyong ito ang mahalaga. Ano sa tingin mo? Paano kung kalimutan na lang, mas mahalaga ang kontrata? Jigu. Tandaan, Miss Jin, sa Yitian, ang mga empleyado ay laging una. Kaya, sa anumang sitwasyon, huwag mong ikompromiso ang iyong sarili. Tungkol naman sa iyo, na nang-aapi ng mga empleyado ng Yitian, paano kang makapag-usap ng kooperasyon mula ngayon? Kakansilahin ko ang lahat ng kooperasyon sa Jiangxi. Hintayin ang pagkalugi. Jigu! Ginagawa mo ito para sa isang sekretarya. At sinisira ang relasyon natin. Well, hihingi ako ng tawad sa kanya at sasabihin kong paumanhin. Sapat na ba iyon? Wala kang kwentang tanga. Bakit ang yuko mo? Sinasabi ko sa iyo, ang Jiangxi natin ay isang malaking negosyo. Kung wala ka, malulugi tayo. Labis mong pinahahalagahan ang sarili mo. Hello? Ano? Lahat ng mga pamumuhunan ay binawi. Ano? Ito. Ang Jiangxi ay tapos na. Jigu, sobrang tapang mo, Ginoo. May iba pa bang sugat? Mr. Gu, salamat sa pagtulong mo sa akin kanina. Ikaw ang aking tao. Protektahan ka ay tungkulin ko. Tingnan ko. Mr. Gu,
Anong ginagawa mo? Sinusuri ko ang sugat niya. Anong problema mo? Ikaw ang nobyo ko, bakit mo pinapahalagahan ng ibang babae? At saka, si Jin Myeokse ay naakit si Mr. Jang, karapat-dapat siyang tamaan. Buti na lang may nagsabi sa akin. Ang tapang mong akitin ang asawa ko. Ito ay maliwanag na nangyari lang. Paano mo nalaman ngayon? Sabi ng asawa ni Mr. Jang, may nag-report sa kanya. Ikaw ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kalokohan ba? Tanungin natin ang asawa ni Mr. Zhang at malalaman natin. Mr. Gu, sinabi ni Secretary Fu na ikaw ang nagpadala sa akin kay Mr. Zhang. Totoo ba? Hindi ko inayos. Ako ang kasintahan ni Mr. Gu. Ako ang nagtalaga sa'yo, isang sekretarya. Eh ano kung ako ang kasintahan ni Mr. Gu? Maaari mo bang basta-basta magtalaga ng tauhan, nagpapahalo ng pampubliko at pribadong interes? At siniraan ng isang empleyado bilang mga akit ng tahanan? Hindi ko ginawa. Mr. Gu, ang iyong personal na damdamin wala akong karapatang makialam at ayaw kong masangkot. Mauna na ako. Xiuming. Tingnan mo siya, isang sekretarya. Matapang na tratuhin ako ng ganito. May mali ba siyang sinabi? Paano ka naging ganito ngayon? Ikaw ba talaga ang Xiao Miao na mahal ko? Oo naman. Mali ako. Xiuming, hindi mo na ba ako mahal? Nakalimutan mo na ba lahat ng sandaling pinagsaluhan natin? Huwag mo na akong biguin muli. Miss Jin, tapos na ang trabaho. Assistant Lee. Mr. Gu, si Miss Jin ngayon ay parang medyo inis sa'yo. Masama ang loob niya at ganito siya sa lahat. Senior, Matagal na tayong hindi nagkita. Mukha kang mas matangkad. At mas payat. Mr. Gu, paano ko mararamdaman na parang ikaw lang ang kanyang iniinisan? Jin Miao Shue. Hindi mo ba ipapakilala? ito ang aking senior sa universidad na si Wen Haosheng. Ito ang aking Ji Gushuming. Mr. Gu, marami na akong narinig tungkol sa'yo. Wala pa akong narinig na binanggit ka ni Miss Jin. Natural lang yun. Kung tutuusin, bihira akong makipag-usap kay Ji Gu tungkol sa pribadong buhay. Mr. Gu, may mga gagawin kami kaya mauuna kaming umalis. Senior, dadalhin kita sa magandang lugar. Sige. Assistant Lee, gusto kong malaman ang magandang lugar na binanggit ni Miss Jin. Saan yon? Ginoo, gaano katagal mo balak manatili ngayon? Mga kalahating buwan. Wala akong ideya kung kailan babalik ako sa susunod, kaya pumunta ako para makita ka. Ano ang pinag-uusapan nila? Hindi marinig ng malinaw, Mr. Gu. Hindi ba bastos na sumilip tayo? Buong mall ay akin. Nandito ako para siyasatin ang trabaho at alagaan ang mga empleyado. Tama. Ano ang problema? Tara na. Mr. Gu, nagiging intimate na. Salamat. Siya nga pala, may bago ba kamakailan? Kumusta? Ngayon, May emergency ba? pasensya na, balak ko sana. Okay lang, sige kung busy ka. Ililibre kita sa susunod.
Sige, pwede ka nang umuwi. Ang sapatos na ito ay nagkakahalaga ng 60,000. Kaya mo bang bilhin? Hindi ko kayang bilhin. Pwede bang tumingin lang? Siyempre hindi. Puno ng mumurahing bagay at nagpapanggap na mayaman. Tama ka na, umalis ka sa tindahan namin. Hindi ka ba nag-aalala na ang iyong amoy na marumi ay makakaabala sa iba? Gino, nandito ka ba para bumili ng sapatos para sa girlfriend mo? Gino, bibili ka ba ng sapatos para sa girlfriend mo? Kumuha ka ng bagong pares ng sapatos na ito. Sige, anong sukat ng sapatos ng girlfriend mo? Tanungin mo siya. Sukat ng sapatos mo? 37. Sige. Huwag kang gumalaw. Mr. Gu, ang mga sapatos na ito ay masyadong mahal para sa akin. Tandaan mo yan. Kahit mahal na sapatos ay dapat isuot. Bakit napakabait mo sa akin? Para sa'yo, ang Yitian Mall ko hindi nangangailangan ng isang mapagmataas na empleyado tulad mo. Sibak ka. Ano? Mr. Go, salamat sa kanina. Ikaw ang empleyado ko, kaya tungkulin kong protektahan ka. Kitty, Gusto mo rin ng pusa? noong bata ako, gustong-gusto kong manood ng Garfield. Meron doong linya. Ang pag-ibig ay mabilis dumating, mabilis ding mawala. Tanging mga pork roll. Ang walang hanggan. Ang pag-ibig ay mabilis dumating at mabilis ding mawala. Tanging mga pork roll ang walang hanggan. Siya. Bakit siya kamukhang-kamukha ni Xiao Miao? Siya bakit sobrang kamukha ni Xiao Miao? Ikaw. Kilala mo ba ang cafeteria, auntie? Cafeteria auntie, siguradong kilala ko ang cafeteria auntie noong kolehiyo ko kapag naghahain. Laging nanginginig ang kamay niya. Gusto kong kainin yung tomato scrambled eggs. Puro kamatis sa loob, kaunti ang itlog. Tagapamahalago gabi na mauna na ako. Ang cafeteria auntie ay palayaw ng isang tao sa online. Ang pakiramdam na binibigay mo sa akin ay parang sa kanya. Tagapamahalago. Wala ka bang nobya? Bakit mo pa sinasabi sa akin ng mga to? Ganyan ba ang ugali mo sa relasyon? Hindi ako basta cafeteria auntie. Huwag mo na akong sabihan ng mga ganyan sa hinaharap. Ayokong maglaro ng laro ng pag-ibig at hindi ko kayang maglaro nito. Asikasuhin mo ang isang tao para sa akin. Kung nandito ka, hindi na ako makikita ni Gu Shuming. May nobya ka na ngayon?
Uuwi ng napakagabi. Hindi ba siya magagalit? Oo, si Fu Yunmeng ay si Xiao Miao. Ano ba ang inaalala ko? Tungkol sa insidente ngayong hapon, masyado akong nangahas. At humihingi ako ng tawad sa'yo. Medyo pabigla-bigla rin ako ngayon. Kaya patawarin mo ako, Ginonggu. Tama ka. Kanina pa ako nalilito. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko laging pamilyar ka sa akin. Kahit si Fu Yunmeng ay si Xiao Miao, hindi ko magawang magkaroon ng damdamin para sa kanya. Maaari bang na may iba na akong nagustuhan? Siguro kung lilinawin ko ang mga bagay, hindi na siya mag-iisip ng labis. Ginoonggu? Sa totoo lang, Sinyo, Ngayon. Maliwanag, pupunta ako. sige pupunta ako sa'yo ngayon.
Ginoong Gu, tandaan mong mag-disinfect pagbalik mo. May gagawin pa ako kaya mauna na ako. Nandito ka na. Inom tayo. Isasama kita sa bahay. Ayoko. Kung uuwi ako, mag-isa lang ako. Ako, ang iyong kasintahan? Kaya hindi ka ba pwedeng manatili sa akin? Isang inuman lang tayo? Isang lagok lang. Tapos na uminom. Kasama ko, Suming. Dati ikaw trinato mo ako online. Ngayon ganun din ang trato mo sa akin, 'di ba? Chow Miao. Kaya ngayon, ano ang gagawin mo sa Xiao Miao mo? Dinrug mo ako. Juming, dahil mahal kita. Ang gusto ko rin ito, 'di ba? Gu Shuming. Hindi mo na ba ako mahal? Oh. Hindi kita kayang mahalin. Hindi kita kayang mahalin. Gago. Kuya, wala pa akong nainom na ganoong masarap na inumin sa mahabang panahon. Pagkatapos, ihahatid kita. Ginoong Gu. Kumusta ka? Kailangan mo ba ng tulong? Huwag na kayong mag-abala, kaya ko ito. Kuya, umuwi ka muna. Ginoong Gu. Ginoong Gu? Gu Shuming. Saka kita ihahatid muna.
Hindi ko kayang sirain ang relasyon ninyo. Sa pagkakataong ito, ituring na lang nating aksidente. Gu Xiuming, hinahanap kita buong gabi at hindi ko inaasahan na kasama mo ang babaeng ito. Paano naging siya? Anong ginagawa mo dito? Ano? Wala. Xiuming? Bakit mo ako iniiwasan? Hindi mo ba ako sasagutin? Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Mas alam mo yan kaysa kanino man? Huwag mo akong lalo pang idiriin sa'yo. Aalisin ko ang mga hadlang sa pagitan natin isa-isa. Time. Miss Jean. Mr. Gu, Ang press conference na ito ay susi sa susunod na pondo. Siguraduhin walang magiging problema. Mr. Gu, huwag kang mag-alala. Ang press conference ngayong araw, paulit-ulit kong sinuri ang nilalaman at walang magiging pagkakamali. Mr. Gu, si Secretary Fu ay kumain ng inihandang pagkain ni Miss Jean at ngayon ay walang tigil na sumusuka. Ano? Miss Jean, kumain si Secretary Fu ng in-order mong takeout at kaya siya sumuka. Anong ginagawa mo? Pero lahat ng iba ay kumain ng parehong pagkain. Hindi iyon tama. Gusto mo bang lahat magkasakit para maging masaya? Sa tingin ko, naghahanap ka ng kickbacks at sadyang umorder ng murang pagkain. Tama na. Ang urgent na usapin ay ang press conference. Kaya mo pa bang mag-host? Mr. Gu, ako. Mr. Gu, ang produktong ito ay 3 taon ng pagsisikap ng ating kumpanya. Maghanap ng ibang host ngayon. Mr. Gu, wala nang oras. Paano kung hayaan si Miss Jean na gawin ito? Miss Jean, wala kang experience sa hosting, di ba? Oo, wala akong experience. Hayaan siyang mag-host. Paano kung mapahiya siya? Ikaw ang nagplano ng press conference na ito. Ikaw ang pinakamahusay na nakakaalam ng proseso at nilalaman. Huwag mag-alinlangan. Ikaw ang pinakaangkop. Pero... Maniwala ka sa sarili mo. Sige, susubukan ko. Kumuha ng damit para sa kanya. Good luck. Kung magkagulo ka sa press conference na ito, hindi ka na makakatagal sa dyan. Ginonggu, wala pa rin si Miss Jean. Natatakot ba siya? Kinunggu. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Dapat ba akong umakyat na lang? Pasensya na sa pagpapahintay sa lahat.
Huwag mong isipin na makakalusot ka sa pagiging maganda manamit. Titingnan ko kung kaya mo pang tumawa mamaya. Maligayang pagdating sa paglulunsad ng aming bagong produkto. Yitian Group ay laging nakatuon sa pagsusulong ng pag-unlad ng medikal na teknolohiya. Gumugol kami ng 3 taon at namuhunan ng 3 bilyong yuan sa pagdevelop ng bagong produktong ito. Gago, ang PPT sa USB drive, pinalitan ko na ng mga blankong pahina. Ginoong Gu, ito. Tanga, ang PPT sa USB drive, pinalitan ko ng blanko matagal na. Ang blankong screen, ang simpleng pero kakaibang paraan ng presentasyon, ay nabigyan ng mayamang kahulugan at mas maraming posibilidad para sa interpretasyon. Ang pambungad na ito ay nagbibigay sa lahat ng walang hanggang imahinasyon at lumilikha ng suspense. Kaya sa susunod, mangyaring ipagpatuloy ang panunood. Ang produktong ito ay Paano naging... ang Intelligent Forming Thin Walled Tube. Ito ay gumagawa ng mas kaunting basura. Kaya ang polusyon sa kapaligiran ay medyo mas maliit. Ikatlong punto, tibay. Kasabay nito, para sa aming bagong produkto, ito ay may kasamang serye ng mga smart device. Ang mga smart device na ito ay maaaring gumamit ng big data at artificial intelligence technology upang bigyan ng mga doktor ng mas tumpak at mas mabilis na diagnosis. Ang pagbabago sa medical machinery ay ang hinaharap na uso. Ito ay nagpoprotekta sa ating buhay at kalusugan at nagbibigay ng kaginhawaan. Sa hinaharap, naniniwala ako. Sa medical technology, tiyak na makakamit natin mas malalaking tagumpay at breakthroughs. Ang aming Yitian Group ay mag-inject din ng walang hanggang sigla sa medical technology. Salamat sa lahat. Magaling ang performance. Salamat, Mr. Gu. Miss Jin, napakadetalye ng iyong arrangement. Handang-handa ka nang magpakita dati pa, di ba? Fu Yunmeng, maaari mo bang ipaliwanag sa akin bakit ang USB drive na binigay mo sa akin ay blanko? Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw mismo ang nawalan ng PPT. At gusto mo akong isisi? Alam kong sasabihin mo yan. Bakit mo ibinigay ang magandang oportunidad na ito kay Jin Miaoshue? Ano ang alam mo? Basta't tumuntong siya sa entablado, hindi na siya makakabangon. Maglakas loob kang makipagkompetensya sa akin para kay Gu Shuming at hinihingi niya ang kamatayan. Tumpak. Naglakas loob kang mag-record? Kung hindi ko narinig ang usapan ninyo ni Wang Fang, sinira mo sana ang press conference na ito. Totoo ba ang sinabi ni Miss Jin? Hindi totoo. Peke ang recording na ito. At pinagbintangan niya ako. Peke ba? Maaari nating tawagin si Wang Fang para kumpirmahin. Shuming. Huwag mo akong hawakan. Bakit? Bakit mo patuloy na sinasaktan si Miss Jin? Dahil mahal kita. Shuming, hindi ako mabubuhay kung wala ka. Mahal mo si Mr. Gu. At sisirain mo ang 3 taon niyang pagsisikap? Ito ba ay pagiging makasarili o pagmamahal? Tumahimik ka. Tumahimik ka. Mukhang hindi mo kailanman inamin ang iyong mga pagkakamali mula pa sa simula. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Lumabas ka rin sa Yitian! Hindi, Shuming. Sinabi mong lagi mong mamahalin ako. Aking Xiao Miao. Walang sino man ang kasing sama mo. Xiao Miao. Mr. Gu. Sabi mo si Fu Yunmeng ay si Xiao Miao?
Ito na ba? Paano mo nakuha ang account na ito? Hindi mo ba sinabi na ninakaw ito? Ako, Dahil ito ay palaging account ko at hindi ito ninakaw. Kaya't kasama mo si Mr. Gu. Nagpapanggap na ako sa buong panahon, di ba? Hindi ako nagkamali, si Miss Jean ang aking Xiao Miao. Alam mo na sa buong panahon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil noong gusto kitang aminin ng totoo. Kasama mo na si Fu Yunmeng. dapat ay ako na sana ang kasama ni Mr. Gu sa buong panahon. Ikaw ang sumingit. Guard. Hilahin niyo siya palabas. Ayoko na siyang makita kailanman. Bitawan mo ako. Gu Shuming, mahal kita sa loob ng 10 taon. Hindi mo ito magagawa sa akin. Hilahin siya palabas. Gu Shuming. Aalis na rin ako. Kaya. Noong araw na iyon sa conference room, nakilala mo ako. Oh. Nalasing ako ni Fu Yunmeng. Noong gabing nakilala kita sa koridor. Ako iyon. Ang gusto ko ay ikaw. At ikaw. Gusto mo pa ba ako? Wala talaga sa akin at kay Fu Yunmeng. Sumusumpa ako na hindi ko siya minahal. Ayos lang, hindi kita nawala. Bakit hindi pa kayo umaalis? Ihahatid kita sa bahay. Ginoong Gu, aakyat muna ako. Magandang gabi, Binibining Jin. Ginoong Gu, kailangan nating magtrabaho bukas ng umaga. Dapat kang magpahinga ng maaga. Magandang gabi, aking munting pusa. Magkita tayo sa aking mga panaginip. Magandang gabi, aking kapitan ng seguridad.
Uy, Binibini Jin, pumasok ka. Ginoong Gu? Ano ang maitutulong ko? Kumain tayo ng tanghalian sa tanghali. Ano ang gusto mo? Ginunggu. Batay sa mga kinakailangan ng proyekto at mga gastos at kita sa kooperasyon, nakagawa kami ng plano. Ngayon kailangan nating maghanap ng mga angkop na kasosyo. Ito ang listahan ng mga kasosyo. Kailangan mo ba ng mga pagbabago at ito? Binibini Jin, may tao sa labas na naghahanap sa iyo. Saan siya pumunta? Sino iyon? Binibini Jin, bilis magtanong ka agad. May tao sa pinto na naghahanap sa kanya. Sino yon? Isang tao na may apelidong Wen. Dapat sinabi mo kanina pa. Hindi ito trabaho ko. Kuya, kailangan mo ako? May magandang balita ako at hindi na ako makapaghintay na ibahagi ito sa iyo. Anong magandang balita? Ngayon, ako ay na-appoint bilang presidente ng Jongpin. Sa hinaharap, mapag-aaralan kitang kumain at uminom ng magaganda. Talaga? Kuya, ang galing mo? Pero tingnan mo, wala akong handang regalo. Hindi ko kailangan ang mga regalong iyan. Meow meow. Ang gusto ko ay ikaw. Ikaw, pwede bang maging girlfriend kita? Kuya, ako, Pasensya na. May boyfriend siya. kuya, sa totoo lang lagi kitang itinuring bilang kapatid. Meow meow. Huli na ako. Sana'y maging masaya ka. Nanonood ka pa? Huwag kang tumingin. Hindi mo siya kayang pakawalan. Huwag kang magselos sa wala. Magseselos ako. Huwag mong isipin ang ibang lalaki. Magseselos ako. Bakit ka nagpapakabata? Tara na. Nagseselos ako. Mukhang ang landas ni Jin Miaoshue ay naharang. May tao, isa pang inumin. Hindi. 10 inumin. Ikaw si Fu Yunmeng. Umalis ka? Ang pakiramdam ng pag-iwan ay hindi kaaya-aya, tama? May sakit ka. Hindi mo ba gusto si Gu Shuming na bumalik sa iyong tabi? Anong ibig mong sabihin? May isang kooperasyon, hindi ko alam. Kung interesado ka. Mr. Gu, bilisan mo sa kumpanya. Ang sekretary ni Mr. Gu binubuli ang anak ko at hinaras siya, kaya ipinakulong ni Mr. Gu ang anak ko. Wala bang batas? Wala bang katarungan? Nandito si Mr. Gu. Mr. Gu, ipinakulong mo ba talaga ang anak ni Wang Jiwan sa bilangguan? Ang babae sa tabi mo, siya ba ang munting secretary? Mr. Gu, maawa ka, bigyan mo ako ng paraan.
Mr. Gu, ang opinyon ng publiko ay dumating ng napakabilis at napakalakas. Kahit makipag-ugnayan tayo sa pulis ngayon at linawin, ang presyo ng stock ng kumpanya maapektuhan pa rin. Bukod dito, sa panahong ito, may isang tao na baliw na bumibili ng nakakalat na shares. Makakaapekto ito sa iyong equity ratio sa kumpanya. Mr. Gu, wala ng panahon. Ang departamento ng PR ay gumawa ng pagsusuri. Ang pinakamainam na solusyon ngayon ay tanggalin si Miss Jin. Hindi! Hindi. Mr. Gu, ang mga investor ay hindi nasisiyahan kay Miss Jin, kaya't nagbebenta sila ng baliw. Kung sisibakin natin si Miss Jin, matatapos natin ang gulo na ito. Walang aalis ngayon, lalo na si Miss Jin. Mr. Gu, noong itinatag mo ang yitian, sumunod ako sa'yo. Pinamunuan mo kami at nagsumikap kami upang makarating dito. Paano mo talagang hahayaang ang lahat ng pagsisikap natin ay masayang para sa isang babae? Ako ang presidente ng Yitian. O gusto mo rin ba ang posisyong ito? Ako. Sumunod ka kay Gu Shuming sa loob ng 10 taon at wala kang nakuha, makipagtulungan ka sa akin. And sa isang linggo, sa'yo na ito. Pagkatapos ng 10 taon sa akin, wala kang progreso. Ipak mo ng mabilis ang iyong mga gamit at lumabas ka. Ano ang tinitingnan mo? Maaari ka nang magsimula ngayon. Maraming investor si Mr. Gu. Biglang umatras lahat at ano? At ang mga investors na iyon dati ay hinahawakan ni Assistant Lee, Mr. Gu. Walang pondo ang proyekto at hindi maaring gumana. Sa ganitong paraan, ang kompanya ay haharap sa panganib ng pagkabangkarote. Alam ko, umalis ka. Mr. Gu. Lumabas ka. Mr. Gu, biglang nagpatawag ng pulong pang-emergency ang mga shareholders. Pasensya na sa paghihintay lahat. Inalis ng mga investors ang kanilang pondo. Mukhang hindi rin nag-aalala si Mr. Gu. Gu Shuming, dahil lang sa gulo mo sa maliit na sekretary na ito, nagdulot ka sa ating lahat na magdusa ng sama-sama. Kailangan mong magbigay ng paliwanag. Mr. Wan, anong klaseng paliwanag ang gusto mo? Siyempre tungkol ito sa equity. Sa loob lang ng 2 araw ang Yitian ay tumama na ng 2 limit down. Sa iyong panig wala ka pa ring ibinigay na strategic response. At narinig ko na. Ang PR department ay agad nagmungkahi na tanggalin si Miss Jin upang patahimikin ang opinyon ng publiko. Ngunit ang ating Mr. Gu hindi lamang ito tinanggap, kundi agad ding tinanggal si Assistant Lee. Si Wang Chang ay napunta sa bilangguan dahil ang kanyang mga aksyon ay lumabag sa batas. Si Wang Jiwan ay ginamit ang insidenteng ito upang siraan si Yitian at si Miss Jin. Maliwanag na may tao sa likod na nagudyok. Tungkol naman sa pag-alis ni Assistant Lee. Sa tingin ko, hindi ko kailangan ipaliwanag sa inyong lahat ang mga pasikot-sikot ng isang katulong. Sa palagay ko, hindi ko kailangan ipaliwanag sa lahat tungkol sa pananatili o pag-alis ng isang katulong. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Patuloy na bumababa ang presyo ng stock. Kailangan mong magmungkahi ng solusyon. Mayroon akong panukala. Narinig ko na ang Neiman Project sa bidding sa susunod na linggo ay nakuha ang eksklusibong karapatang gamitin ng teknolohiyang 4C mula sa Wenyang Capital. Ang teknolohiyang ito ay isang malaking tagumpay sa halos 20 taon. Kung manalo tayo sa bidding, hindi lamang nito matutulungan ang Yitian na mabawi ang dominasyon nito sa merkado, kundi magtatag din ng isang pakikipagtulungan sa misteryosong Wenyang Capital. Sa panahong iyon, ang presyo ng stock ay tataas muli. Ito ay isang magandang idea. Ginoong Gu.
Ngayong may solusyon na tayo, kung mananalo ba tayo sa bidding na ito ay nakasalalay sa iyo. Ang Wenyang Capital na ito ay may hindi mapigilang momentum ng paglago sa nakaraang 2 taon. Kung hindi tayo makikipagkaibigan sa kanila sa loob ng 1 taon, ito ay magiging pinakamalaking kaaway ng Yitian. Kaya ang bidding na ito dapat magtagumpay. Kung ito ay mabigo, kung gayon Ginoong Gu, ikaw, Ay personal na haharap sa lahat ng mga kahihinatnan. Tapos na, ang bidding ay ang huling pagkakataon ni Gu Shuming. Kung hindi niya ito mananalo, ang posisyon ng presidente ng Yitian ay dapat palitan. Sa mga financial statement na iyong ibinigay, malinaw nating mauunawaan ang kalagayang pang-ekonomiya ng Yitian. Kaya, makalkula ang bottom line ng bidding ni Gu Shuming. Gaya ng inaasahan mula kay Gu Shuming, sa isang bumababang ekonomiya ng merkado, ang Yitian ay talagang nagpapanatili ng ganitong magandang kalagayang pinansyal. Mayroon siyang tunay na kakayahan. Oras na para gawin ang susunod na hakbang. Masaya akong nakatrabaho ka. Masaya akong nakatrabaho ka. Senior, nandito ka rin para sa pulong ng pagbid? Huwag kalimutan, ako ang presidente ng Jongpin. Siyempre, pumunta ako. Magsisimula na ang ating bidding. Mangyaring maupo na po kayo. Inanunsyo ang mga bid sa unang round. Fangtian Group 370 million, Rongchang Group 450 million, Wangxi Group 700 million, Yitian Group 750 million. Para sa ikalawang round na may 750 million ng Yitian Group bilang batayang presyo, magsisimula ang auction. Ang pinakamataas na bidder ang mananalo. Kung walang magbid, ang proyektong Niman na ito ay mapapanalunan ng Yitian Group. Sa halagang 750 milyon, hindi pa ito ang limitasyon ni Gu Shuming. Naglakas loob si Gu Shuming na magbid ng 750 million sa unang round, kaya siguradong handa siya. Oo. Sila ay matagal nang alam ang aming pinakamababang presyo. Nakalantad tayo, ganap na natunghayan. Jongpin Group 800 million. Yitian Group 850 million. Jongpin Group 900 million. 900 milyon. Yitian Group 950 million. $1.2 billion. Ang thrilling, ang Jongpin Group ay nagbid hanggang 1.2 billion. $1.9 billion. Yitian Group 1.5 billion. Ang bid ay umabot na sa 1.5 billion, eksaktong na doble. Maaari ko bang tanungin ang lahat ng presidente, may iba pa bang gustong magbid? Presidente Wen! $1.9 billion, una. 1.9 billion, pangalawa. 1.9 billion, nabenta. Binabati kita Yitian Group, binabati kita Jigu.
Binabati kita, Jigo, tulungan mo akong manalo sa bid. Magaling. Anong ibig mong sabihin? Shuming, matagal na hindi nagkita. Hindi mo inasahan, di ba? Nagdala ako sa'yo ng malaking sorpresa. Nagkamali ka ba ng kalkula? Sa mga shares na hawak mo ngayon, mas mababa pa rin sa kalahati. Oo. Kulang pa ng 2%. Ang huling 2% ay nasa kamay na. Ngayon, ako ang bagong presidente ng Yitian. Ginoong Gu, salamat sa pagtulong kay Yitian na manalo sa bid na ito. Sa proyektong ito at sa pakikipagtulungan sa Wenyang Capital, naniniwala ako na ang kinabukasan ng Yitian ay uunlad at ako ay aalagaan ng mabuti ang Yitian para sa iyo. Shuming, nangahas kang magbid ng 1.5 billion ng direkta at tiyak na may sinakop ka gamit ang sarili mong pera. Ang ating Jinong Wen ay hindi masamang tao. Bago dumating, espesipiko siyang nag-utos na maghanda ng isa para sa iyo rin. Pirmahan mo ito para matulungan kang mabawi ang ilang pagkalugi upang hindi ka mapunta sa wala. Ginoong Wen, ngayon ang buong Yitian ay sa iyo. Kailangan kong paalalahanan ka. Hindi ko alam kung nakita mo na ang kontrata ng proyektong Niman mga detalye ng patent. Sa kontrata, Sugnay 8, Artikulo 36, Wenyang Capital nag-autorisa sa kumpanya ng proyektong Niman na makuha ang patent na 4C eksklusibong karapatan sa paggamit para sa tagal ng 10 taon. Bawat taon, dapat itong magbayad sa Wenyang Capital ng isang espesyal na bayad sa patent na 1 bilyon. Ano ngayon? Si Ginoong Wen ay kakakuha lang ng Yitian at maaaring hindi lubos na maintindihan dahil sa kasalukuyang kalagayang pinansyal ng Yitian, baka hindi pa kayang bayaran ang isang taong bayad sa patent. Ang kalagayang pinansyal ng Yitian ay napakabuti. Paano ito hindi kayang bayaran ng isang taong bayad? Senyor, bago mo nakuha ang kumpanya, hindi mo ba tiningnan ang mga financial statement? Siyempre tiningnan ko, ikaw. Ikaw yon. Ginoong Gu, ang opinyong publiko na ito ay dumating ng napakabilis at mabangis. Kahit na makipag-ugnayan tayo sa pulisya ngayon at gumawa ng mga paliwanag, ang presyo ng stock ng kumpanya ay maaapektuhan pa rin. Bukod dito, sa panahong ito, may isang taong baliw na bumibili ng mga nakakalat na shares. Ang bagay na ito, ano sa palagay mo? Tiyak na may isang tao sa likod ni Wang Jiyuan. Pero sino ito? Malalaman natin sa pamamagitan ng pagsubok. Ginoong Gu, natapos ang misyon. Ikaw pala. Ano naman? Ang teknolohiyang 4C ay nangunguna sa buong mundo bilang high-end na teknolohiya. Sa patent na ito, sa loob ng wala pang isang taon, makaka-break even ang Yitian. Mr. Wen, bago ka magnegosyo, hindi ka ba nag-check ng background? Dahil makikipagsosyo ka sa Wenyang Capital, bakit hindi mo suriin kung sino ang boss nito? Nagtatrabaho ka ng gabi kung mabalitaan? Baka isipin ng mga tao na inaabuso ko ang mga tauhan ko. Ang Wenyang Capital ay matagal nang umiiral? Bakit ang boss sa likod nito hindi matukoy? Bakit mo iniimbestigahan ang Wenyang Capital? Ang teknolohiyang 4C na ito ay galing sa Wenyang Capital. Kung gusto nating makipagtulungan, hindi ba dapat nating silang suriin?
Ang silweta na ito ay sobrang blurred. Parang Pamilyar na pamilyar ito. tigil. Ikaw talaga. Ikaw. Pinlano mo to? Mr. Wen, kinakabahan ka. Nagtatakda ka ng bitag para sa iba, pero hindi ka maaaring bitagin ng iba. Noong mga panahong iyon, sinulsulan mo si Wang Jiwan na magdulot ng gulo sa Yitian. Inaasahan mo ba ito? Ikaw. So, ang insidente kay Wang Jiwan ay si Wen Haosheng ang nagplano niyon. Tama. Pinagawa niya si Wang Jiwan na manira sa sekretarya ni Gu Shuming para magdulot ng kaguluhan sa media. Pagkatapos, sa stock market, naglabas siya ng maling impormasyon para gabayan ang mga walang alam na investor na magbenta. Sa oras na iyon, siya ay bibili sa mababang presyo lahat ng iyon. Napakadumi ng galaw na ito. Talaga? Shuming, wala akong kinalaman dito. Ito ay si Wen Haosheng ang nagplano. Wala akong alam sa mga detalye. Sa pagkakataong ito, bakit hindi mo binabanggit si Mr. Wen? Ikaw. Gayunpaman, pinapasalamatan kita. Sa ngalan ni Shuming. Para saan? Ang mga shareholder ng Yitian ay walang ambisyon at sinubukang nakawi ng pondo ng kumpanya. Gusto na ni Mr. Gu na harapin sila. Salamat sa iyo, Miss Fu. Pinagawa mo si Mr. Wen na bilhin ng kanilang shares. Kung hindi, kailangan naming humanap ng ibang paraan. Malaki ang naitulong mo sa amin. Sa pamamagitan ng paraan, Mr. Wen. Ang patent ng 4C ay talagang pinaka-advanced na teknolohiya sa merkado ngayon. Ang Wenyang Capital ay gumugol ng 3 taon upang malampasan ang teknikal na hamon at ilunsad ito sa merkado. Binabati kita sa pagkuha ng eksklusibong karapatan sa patent. Ngunit ang Wenyang Capital ay nakatuon sa patuloy na pagbabago. Sa pagkakataong ito, sa ngalan ng Wenyang Capital, ipinapahayag ko sa merkado na handa na ang upgraded na version ng 4C technology. Ito ay kasalukuyang nasa internal testing. Inaasahan na magagamit ng libre sa susunod na buwan. Libre? Ang ganyang advanced na teknolohiya, si Mr. Gu ay hindi naniningil ng kahit piso at ginagamit na sa merkado. Mahusay. Magaling! Gu Shuming. Kakuha ko lang ng patent ng 4C technology at ina-upgrade mo ang teknolohiya. Ginagamit mo pa ito ng libre. Sinisira mo ang Yitian. Kakakuha ko lang ng patent ng teknolohiyang 4C. Ina-upgrade mo ang teknolohiya at ginagawa mo pang libre ang paggamit nito. Sinisikap mong sirain ang Yitian. Huwag mong kalimutan. Ikaw na ngayon ang presidente ng Yitian. Paano ko ito masisira? Gu Shuming? Huwag kang magpakaare dito. Isang talo ay ayaw man lang ng ganyang Yitian. Bumalik ka sa bansa at sadyang lumapit kay Miss Jean para lang makuha ang mga sikreto at kunin ang Yitian? Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Sa'yo na ngayon. Ayaw ko nito. Wen Haosheng. Buisit ka.